Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7616-7640. Kabanata 7616. Sa susunod na sandali, si Mathela ay umatras ng libu-libong hakbang sa kawalan bago pinatatag ang sarili, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sa kanyang tapat, ang kakaibang itim na liwanag ay umatras din ng ilang hakbang, na naging isang nakabalabal na figure sa isang itim na damit. Gayunpaman, nanatiling lihim ang kanyang hitsura. Nagtanong ang figure, "Nagre-rebel ka ba sa Wait Arapath, Mathela?" Mathela retorted, "Hindi sila nilalang sa ritual rank. Nagkamali sila habang sinusubukang maghanap ng isang tao." Malamig na sumigaw ang figure, "Kahit na narito sila para maghiganti, dapat magpakita sa kanila ng mabuting pakikitungo ang nakaraang kaharian. Gumagawa ka ba ng mga patakaran dito ngayon, Mathela?" Huminga ng malalim si Mathela at sinabing, "Dati kang buhay na nilalang tulad nila, Hetsema. Talagang galit ka ba sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms kaya kailangan mong ipilit na patayin sila?" Hetsema thrown his head back and laughed chillingly. "Ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Sino ka para dalhin sila sa harap ko? Sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga. Ang mahihina ay walang nararapat kundi hirakan at sirain. Wala ka rito kung hindi dahil sa iyong pagkakakilanlan bilang isang Alcide na nilalang, kaya bakit kawan ang mahina?" Pumikit si Mathela nang nagbitiw. "Fine, tama ka. Gayunpaman, pinabayaan ko na sila. Bawal tayong umalis sa nakaraang kaharian. Labag sa mga patakaran kung hahabulin mo sila. Hindi ka patatawarin ng Wait Arapath." Tumawa si Hetsema. "Hindi katakataka na pinupuri ng mga lingkod dito ang iyong kagandahan at kabaitan, na ginagawa kang object of fantasy. Tila ang iyong reputasyon ay nagpapabigat sa iyo. Sa kasamaang palad, ang iyong uri ay hindi kailangan." Nanlaki ang mga mata ni Mathela nang ma-realize niya. Mabilis siyang lumingon, nakita niya si James at Thea na nakatayo pa rin sa malapit sa halip na tumakas sa lugar. Bulong niya, "Bakit hindi ka umalis? Go! Ang pananatili dito ay mas masahol pa sa kamatayan." Nagpalitan ng tingin sina James at Thea, pinahahalagahan ang kabaitan ni Mathela. Gayunpaman, ang kanilang misyon ay upang harapin ang nakaraang anyo ng Wait Arapath. Ang takot sa kamatayan ay hindi hadlang sa kanila. Napangiti ng mahina si James. "You're an Alcide being. Bakit ka nakulong sa loob ng River of Time?" Nagulat si Mathela sa sinabi niya. Idinagdag ni Thea, "Hindi lahat ng nilalang ng Alcide ay masama, at hindi rin lahat ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay mabuti. Lahat ay may kanya-kanyang kalagayan." Noon lang, naging light ray si Hetsema at humarap sa mag-asawa. Inalis niya ang kanyang belo at ipinakita ang kanyang makisig na mukha, na sumasalamin sa sakit at pagpupumiglas habang nakatingin sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7617. Nang kakausapin pa lang ni Thea si Hetsema, pinigilan siya ni James. Sa paghusga sa kasalukuyang ekspresyon ni Hetsema, nakilala na niya sina James at Thea. Gayunpaman, mas lalong tumindi ang masakit na tingin niya. Ang buhay ni Hetsema ay naging medyo trahedya, at ang kanyang pag-iral ay isang aksidente. Nakonsensya si James kay Thea ngunit hindi niya maitatanggi ang pag-iral ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, sila ay konektado sa pamamagitan ng dugo. Malaki ang responsibilidad ni James para sa Hetsema na napunta sa ganoong estado. Maya-maya, tila hindi na kinaya ni Hetsema ang sakit. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbago mula sa sakit patungo sa bangis, at pagkatapos ay sa isang nakakatakot na ngiti. "Dahil dumating ka sa nakaraang kaharian, dapat kang tumingin sa paligid. May mga surpresa na lampas sa iyong imahinasyon at mga bagay na hinahanap-hanap mo. Ito ang tunay na lupain ng landas. Ano ang problema? Naglakas loob kang pumunta dito ngunit hindi ka nangangahas na tuklasin.
Maliwanag na sinusubukan niyang pukawin ang mag-asawa at akitin sila sa nakaraang kaharian, na ginagawang mas madali para sa kanya na kumilos. Gayunpaman, ang kanyang mga panlilinlang ay hindi maaaring linlangan sila. Nanatiling kalmado sina James at Thea, hindi agad kumilos. Ang pagkakaroon ni Hetsema ay parang tinak sa pagitan nila. Maaari itong ilibing ngunit nag-trigger pa rin ng hindi kasiya siyang damdamin kapag natuklasan. Sa sandaling iyon, biglang bumaba si Ella mula sa kawalan at damapo sa tabi ni Hetsema. Nag-aalalang sigaw niya, bakit nandito pa kayong dalawa? Umalis na kayo. Taliwas sa kanyang pagmamadali, tumawa ng nakakatakot si Hetsema. Ang iyong lakas ay hindi maarap. Kahit ako ay maaaring hindi ito masusukat ng tumpak. Sa iyong lakas, kahit na pumasok ka sa nakaraang kaharian, kayong dalawa ang makokontrol sa amin at hindi ang kabaligtaran. Pinandilatan siya ni Ella at sinabing, magpakita ka ng awa. Ang katotohanang sila ay magkasama ay nagpapakita na ang kanilang kalooban ay malakas, at ang kanilang pag-ibig ay matatag. Bigla siyang pinutol ni Hetsema. Steadfast, ha? Then, we should ask them kung sino sila nandito para hanapin. Itinuro niya ang tingin niya kay James at sakto ba pumunta ka dito? Marahil ay maaari akong mag-alok. Walang tulong. Napaisip si James, pagsubok ba ito? Ginagawa sa akin. O maaaring ito ay para sa tulong. Gusto niyang malaman kung gaano siya bago makapagsalita si James, sumagot si Thea, nagpunta kami para sa iyo. Sandaling natigilan si Hetsema na kanina pang umisi ng mabangis. Nanlaki ang mga mata ni Ella sa hindi makapaniwala. Sinabi ni Thea, ang iyong pangalan ay Hetsema Kaidan, ay Yorn sa Doom Race ito ang iyong ama, 49. Tinuro niya si James, saka nagpakilala. Namula-muli ang mukha ni Hetsema sa sakit. Si Ella ay nanood, ganap na nataranta. Tinuro ni Thea ang sarili at sinabing, ako ang nanay mo, Thea Callahan. Nandito tayo para hanapin ang malikot nating anak at ibalik siya sa Greater Realms. Nagulat si James sa ginawa ni Thea. Hindi niya inaasahan na hahawakan nito si Hetsema sa ganoong paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Hetsema ang kanyang ulo at umungol, mabilis na umatras mula sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7618. Kumilos. Biglang sumigaw si Thea, itinaas ang kanyang kamay para pakawalan ang isang pagsabog ng Hongroom aura na agad na nagpatigil sa nakatulala na si Ella. Si James, na bumalik sa realidad, ay agad na naunawaan ang kanyang layunin. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, at ang kanyang Supreme Path Source ay lumabas mula sa kanyang katawan, mabilis na kumalat sa buong kalawakan ng nakaraang kaharian. Habang tumatagos ang Divine Glow ng Supreme Path Source sa lugar, ang lahat ng nilalang, kabilang ang mga halimaw, espiritual na hayop, at mga banal na hayop, ay sabay-sabay na nagpakawalan ng masakit na alulong. Sa susunod na sandali, sila ay naging mabangis, inilabas ang kanilang mga ngipin at mabilis na umaakyat patungo kina James at Thea. Nang makita ang kanilang mga agresibong pag-atake, mabilis na hinayla ni James si Thea sa likod niya. Sa isang pag-iisip, nagpatawag siya ng Path Cauldron sa harap niya. Ang Path Cauldron ay mabilis na lumawak sa kawalan, naglalabas ng napakalaking puwersa ng pagsipsip at mga sagradong sinag, na hinihila ang lahat ng umaataking nilalang. Sa loob ng ilang sandali, muling tumahimik ang nakalipas na kaharian. Biglang napalingon si Hetsema at marahas na bamulong kina James at Thea. Kilalanin ang iyong kamatayan. Habang sisingilan sila ni Hetsema, kikilos na sana si James, ngunit naunang lumabas si Thea, pinakawalan ang isa pang pagsabog ng Hongroom aura na nagpakulong sa rumaragas ang Hetsema sa kawalan. Sa wakas ay kontrolado na ang sitwasyon. Biglang lumingon si Thea at nagtanong, anong ginamit mo? Tinitigan siya ni James na nagtataka. Bakit mo ginawa iyon? Sandaling natigilan si Thea, saka kinusat ang magagandang mata para hudyat na sagutin niya ang tanong niya. Huminga ng malalim si James at sinabing, ginamit ko ang Xanthocos, Gate of Mystery. Napabulala si Thea, ipinadala mo ang lahat sa pintuan ng misteryo. Mahinahong sinabi ni James, ano pa ba ang magagawa ko? Ang mga puppet na ito ay nasa Riti Bank. They are not well unkillable, but I can't bear to do so. They won't have another chance. Tumanggaw si Thea ng may pag-iisip.
So basically, ang pagmamahal mo sa kanila ay umaabot sa pagmamahal mo sa kanya. Gulat na gulat si James, malinaw na naiintindihan niya ang ipinahihiwatig ng kanyang asawa. Mabilis siyang lumapit kay Ella. Tanong ni Thea, anong ginagawa mo? Lumingon si James at sumagot, hindi ka ba curious kung sino siya? Nag-cross arms si Thea at nag-isip sandali. The way she defended US when she saw US, maybe she's another one of your old flames. Nanlamig ang kamay ni James habang malapit na niyang ailahad ang belo ni Ella. Agad niya itong binawi. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang garapon ng Chaos Absinthe, binuksan ito, at nagsimulang uminom. Oh, galit ka sa isang komento. Nagpout si Thea, saka lumapit kay Ella. Dahil hindi mo gagawin, gagawin ko. Ang mga babae ay hindi kayang unawain ng mga nilalang, lalo na yaong mga nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at umabot sa mataas na taas sa paglilinang, naisip ni James sa kanyang sarili habang patuloy na iniinom ang kanyang alak. Sabi ni Thea, ibubunyag ko siya, James. Hindi man lang nag-abalang sumagot si James. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Thea. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya at tinanggal ang saplot. Sa sumunod na sandali, isang magandang mukha ang bumungad, na nakakapigil hininga na kahit si Thea ay natulala sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7619. Si James ay sumandal sa dingding ng River of Time, humigop ng kanyang alak at nag-iisip kung paano naging mahirap pakitunguhan ang kanyang asawa. Bigla, ang mga salita ni Thea ay muntik nang mabitawan ang kanyang garapon ng alak. Ito na talaga ang dati mong siga, James. Nabulunan si James sa kanyang alak, marahas na umubo. Nang mapatingin siya sa direksyon ni Thea, natigilan siya. Tumanggaw si Thea sa kanya. She has a familiar face. Dapat kilalanin mo siya. Zella. Nadulas ang garapon ng alak mula sa mga kamay ni James at nabasag sa lupa nang bigla siyang tumayo. Nang makita ang kanyang abnormal na reaksyon, tinignan siya ng makahulugan ni Thea. Sumugod si James sa gilid ni Thea at tinitigan si Ella. Oo, si Zella. Siya ang nakakakita sa hinaharap. Kumunot ang noo ni Thea, yung kasing bait ni Zizzle. Sagot ni James na may pagtataka, oo. Wala akong ideya kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos naming maghiwalay. Sa pagkakaalam ko, hindi siya outside kundi isang mortal na katulad namin. Umiling si Thea at nag-cross arms. Hindi ka sigurado. Maging sina Emperor Jabari at Franciscus ay mga soremsiya ni Xanthocus. Marahil si Zella ay isang. Kumpiyansa ang sagot ni James, imposible iyon. Wala pa akong nakitang kasing bait niya sa mga naunang Diyos. Gayunpaman. Nagtatakang tanong ni Thea, ano iyon? Seryosong sinabi ni James, hindi mo ba nararamdaman ang kanyang aura? Ito ay Waltraud power, katulad ng kaluluwa ng Wait Arapath. Agad namang lumapit si Thea kay Ella at sinuri. Pagkaraang makagawa ng conclusion, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Kinumpirma nila na ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay muling nagkatawang tao bilang dalawang kalahati, isang babae at isang lalaki. Gayunpaman, tila hindi malamang na si Zella ang kabilang sa kalahati ng kaluluwa ng Wait Arapath, na naghihinala sa kanila na may nangyayaring hindi kapanipaniwala. Lumitaw si Thea sa tabi ni Hetsema sa isang iglap at laking gulat niya nang maramdaman ang parehong mayamang Waltraud power mula sa kanya. Sina Hetsema at Ella ay muling hinubog ng Waltraud power, na ginagawang halos nakakumbinsi na sila ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Bigla namang napalingon si Thea kay James. Maaaring ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath na nakilala natin ay pekeng lahat. Nanatiling tahimik si James, nag-iisip. Naisip niya ang posibilidad ng heli na ito, ngunit nakipag-ugnayan siya at nakipaglaban sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na ang paglilinang at lakas ay higit na nakahihigit kaysa kay Goyo. Si Zella at Hetsema ay tila mas mahina kaysa kay Goyo at nasa pagitan nila Yulie, Cosimian, at Stavros sa lakas. Sa lakas, sa panimula ay naiiba sila sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Mataimtim na sinabi ni Thea, talagang nalilito ako ngayon. Ano ang layunin ng Wait Arapath para gawin ang lahat ng ito? Kahit na kaya niyang baguhin ang mga ito gamit ang Waltraud power, hindi sila makakabuo ng spiritual providence. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 7620. Bigla, sinabi ni James, "It's the deal with US." Nag-aalalang tumingin sa kanya si Thea at nagtanong, "Deal with US? What do you mean?" Huminga ng malalim si James. "Maghanda ka. Sa ating paparating na paglalakbay, maaari tayong makatagpo ng marami sa ating mga kaibigan, kabilang ang mga taong pinakamahalaga sa atin. Upang mahanap ang dating anyo ng Wait Arapath, kailangan nating patayin sila. Kung hindi, tayo ay makulong sa ilog ng panahon magpakailanman." Agad namang natauhan si Thea. Ang Wait Arapath ay nilayo na pahirapan sila sa pag-iisip at emosyonal. Malupit na pilitin silang tumayo laban sa kanilang mga kaibigan, kakilala, anak, at magulang. Sa harap ng mga nakakatuwang pag-ataking ito, ang hindi pagpatay sa kanila ay mangangahulugan ng pagiging nakulong. Gayunpaman, kaya ba nilang tiisin ang emosyonal at mental na pagpapahirap na kailangang patayin ang napakarami nilang malalapit na kaibigan at pamilya? Ito ay isang hindi nagkakamali na diskarte. Ang kalupitan at kasuklam-suklam ng Wait Arapath ay nakasalalay sa kakayahan nitong pagsamantalahan ang mga emosyon at pagnanasa. Ginamit nito ang historical Taoism upang lumikha ng kapangyarihang pangkasaysayan, na nagbibigay sa mga nilalang sa kasaysayan ng isang tunay na kahinaan. Lalo na para sa isang tulad ni James, na pinahahalagahan ang mga emosyon at katapatan, ang gayong mental na pagpapahirap at emosyonal na pagdurusa ay maaaring ganap na masira siya. Kinagat ni Thea ang kanyang mga ngipin. "How vicious. Maaaring mayroon siya ng kanyang mga pakana, ngunit mayroon kaming aming mga counter. Hindi niya inaasahan na gagamitin namin ang Gate of Mystery upang kolektahin ang mga ito." Panipi tuldok. Inilagay ni James ang kanyang kamay sa likuran niya at sinabing, "Hindi ganoon kadali. Nasa loob tayo ng River of Time, ang teritoryo ng dating anyo ng Wait Arapath." Sumugod si Thea sa harap niya at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin? Nasa awa ba niya tayo?" Hindi sumagot si James, sa halip ay ipinatawag ang Zirconia Path Scroll. Pagkatapos ay tinapik niya ang noo ni Zella gamit ang dalawang daliri, kinuha ang isang sinag ng banal na liwanag mula sa kanyang kaluluwa at inilagay ito sa Zirconia Path Scroll. Sa susunod na sandali, lumitaw ang figure ni Zella sa Zirconia Path Scroll at dahan-daang umikot. Sa tabi niya ay siksikan na path runes. Kinakabahang nanood si Thea. Alam niyang sinusubukan ni James ang isang bagong bagay na kunin ang Waltraud power mula sa kaluluwa ni Zella. Kung magtagumpay siya, maaaring makapag-alok si Zella ng mas magandang solusyon. Biglang nagpumigla si Hetsema. Namula ang mukha niya sa sakit, at napahiyaw siya. "Itay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako." Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa mabangis tungo sa masakit, sa manak na pagtawa hanggang sa puot, na nagpapakita ng lahat ng posibleng emosyon. Ibinuka ni Thea ang kanyang bibig sa gulat at sumigaw ng may pag-aalala, "James, tingnan mo siya." Si James ay abala sa paggamit ng Zereus Hazesh para magsulat sa Destiny file ng L.NE Zirconia Path Scroll, ganap na hindi pinapansin ang kaguluhan. Sumigaw si Thea, malapit na siyang mapahamak. Si James ay nanatiling hindi natinag ngunit binilisan ang pagsulat sa Destiny file ni Zella. Nag-aalala si Thea. "Anak mo siya, James. Gusto mo ba talagang makita siyang mawala?" Sa sandaling iyon, natapos ni James ang pagsulat ng huling rune. Ang Zirconia Path Scroll ay sumabog na may nakakasilaw na liwanag at binalot si Zella. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7621. Nakasalalay man ito o hindi sa hakbang na ito. Kumirat ang puso ni James habang pinagmamasdan ang kapalaran ni Zella na magkakaugnay sa loob ng Zirconia Path Scroll. Sa tabi niya, si Thea ay labis na nag-aalala, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa masakit na pag-ikot ni Hetsema at paghihirap na pagsigaw. Bagaman hindi ang biolohikal na ina ni Hetsema, hindi niya kayang masaksihan ang paghihirap nito. Kung ito ay dahil siya ay anak ni James o isang nilalang lamang mula sa Greater Realms, napakasakit na makita siyang nagdurusa. Si James ay abala kay Zella at hindi makapagbigay ng kamay. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, binawi ni Thea ang kanyang kamay. Nang malapit nang ilabas ang kanyang Hongrom aura, si Hetsema, sa gitna ng kanyang mga baluktot na dagandong, ay biglang bumaril ng nakakatakot na pulang sinag mula sa kanyang mga mata. Sa isang iglap,
kumawala si Hetsema mula sa pagpigil ng Hongroom aura at sumugod sa harap ng isang pangunahing dagandong, na katulad ng isang nagngangalit na hayop. Mag-ingat ka, James. Sa gulat na sigaw, agad na lumipad palabas si Thea, tinamaan ang palad niya kay Hetsema. Boom! Sa isang matunog na pagsabog, pinalipad si Hetsema sa pamamagitan ng isang banal na pagsabog ng Hongroom aura. Gayunpaman, nang makabawi sa kanyang paninindigan, umaktong parang walang nangyari. Sa halip, pinilipit niya ang kanyang leeg sa maliwanag na kasiyahan, isang kakaibang ngiti ang pumalit sa dati niyang bangis at sakit. Sino ang mag-aakala na ang kalahati ng gobernador ng Yin ay maaaring linangin ang isang Hongroom body? Ang Hongroom aura ay talagang higit na nakahihigit sa espiritual na providence. Dinilaan ni Hetsema ang kanyang labi, makahulugang napatitig kay Thea ang kanyang tingin. Hindi mo ba inaangkin na ikaw ang aking ina? Kung gayon, dapat mong tuparin ang aking mga hiling at ipakita ang dakilang pagmamahal ng ina. Thea, hovering mid-air, kunot ng kanyang noo. Hindi ka Hetsema, isa ka lang empty shell. Tumawa ng masama si Hetsema. No, I am certainly Hetsema. As long as you're willing to help me, I'll make you proud, Mom. Haha. Sinaman siya ng tingin ni Thea. Di na Hetsema yan. Nagbago siya sa sandaling kumawala siya sa pagpigil ng aking Hongroom aura. Halika, inay. Tulungan mo ang iyong anak. Ngumisi ng masama si Hetsema, biglang nagpakawala ng maraming nakakatakot na itim na ilaw patungo kay Thea. Sa malungkot na ekspresyon, itinaas ni Thea ang kanyang mga kamay at pinakawalan ang malawak na Hongroom aura, na nagpakita bilang sword lights na ipinadala niya pagkatapos. Nakapagtataka, nang ang kanyang sword lights ay bumangga sa mga papasok na itim na ilaw, sila ay nilamon ng segment ng hindi gumagawa ng tunog. Paano ito posible? Kahit na pagkatapos linangin ang katawan ng Hongroom at patayin ang kaluluwa ng Wait Arapat ay hindi lamang siya immune sa aking Hongroom aura, ngunit maaari niyang lumunin at sugpuin ito sa kalooban. Mas makapangyarihan na kaya siya kaysa sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat. Napaisip si Thea. Nang makita ang nakakatakot na itim na ilaw na mabilis na papalapit, agad na nagsagawa ng grand teleportation si Thea. Ang nakapangangilabot na itim na mga ilaw ay lumilipad sa kalawakan kung saan siya naroon, na sinamahan ng isang mabangis at madugong unos. Dahil sa gulat, hindi maisip ni Thea kung paano naging nakakatakot si Hetsema sa isang iglap. Don't run, Mom. You can't escape, panunuya ni Hetsema, na nag-transform sa isang kakaibang itim na ilaw at sinisingil muli si Thea. Napaharap sa nagbabantang itim na liwanag, nanlamig ang mukha ni Thea. Sa isang pitik ng kanyang mga palad, lumitaw sa kanyang harapan ang Three Treasures Formation. Sa pagpasok ng kakaibang itim na liwanag sa porma sayon, agad itong pinaandar ni Thea. Sa hindi inaasahan, ilang beses lang umikot ang porma sayon bago ito bumagsak na may malakas na pagbagsak sa ilalim ng pag-atake ng mga itim na ilaw. Agad na nakaranas ng backlash si Thea, na umubo ng isang subo ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7622. Ang kakaibang itim na liwanag ay mabilis na sumulong kay Thea. Sa desperasyon, itinulak niya ang kanyang palad pasulong, nabangga sa napakalaking itim na ilaw na may matunog na boom. Walang pagsabog o pag-urong lamang ang nakakatakot na itim na liwanag na sumisipsip sa Hongroom aura ni Thea. Isang nakakabagabag na tawa ang napuno ng hangin. Nang maramdamang naubos ang kanyang Hongroom aura, sinubukan ni Thea na bawiin ang kanyang kamay. Gayunpaman, para bang hinihigop ang kanyang kapangyarihan sa isang itim na butas, kaya imposibleng umatras. Hindi pa nakatagpo ng ganitong kakaibang sitwasyon, agad na nakilala ni Thea ang panganib at sumigaw, "Iligtas mo ako, James." Katatapos lang ng Destiny File ni Zella, tumangala si James at agad na nagalit. Agad siyang nag-transform sa isang amethyst gold sword light at bumaril sa hangin. Ang nakakatakot na itim na liwanag na sumisipsip sa Hongroom aura ni Thea ay biglang nag-transform sa Hetsema muli. Lumitaw siya sa likod ni Thea, at akmang hahawakan na niya ang lalamunan nito, biglang sumulpot si James at pilit siyang hinayla palayo sa kanya. Basag. Sa isang biglaang tunog, si Hetsema, sa kanyang galit, nabali ang kanyang braso at lumipad sa kalangitan. Nang samantalahin ang pagkakataon, umikot si James at mabilis na binuhat si Thea.
Boom! Sa isa pang malakas na pagsabog, ang nakakatakot na itim na liwanag na tumatama sa kawalan ay bumungad sa lugar kung saan naroon sina James at Thea. Pinipigilan ang sarili, hinawakan ni James si Thea gamit ang isang braso at itinaas ang naputol na braso ni Hetsema sa kabilang braso. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Thea, "That's not Hetsema, James. It's the Wait Arapat H's past form of occupying his body." Ngumuso si James at itinapon ang naputol na braso. Siya ay malakas ngunit hindi kwalipikado bilang dating anyo ng Wait Arapat. Isa lamang siyang mas mataas na antas na kapalit kumpara sa isang papay. Nagulat si Thea, "Ngunit kaya niyang makuha ang aking homeroom aura." Sumagot si James, "Hindi siya ang sumisipsip ng iyong homeroom aura, ngunit ang Wait Arapat ang kumokontrol sa kanya para gawin iyon." Laking gulat ni Thea sa revelasyong ito. Hindi maarak na naaabsorb niya ang kapangyarihan nito habang nagtataglay ng ibang katawan. Kalmadong nagsalita si James, "Hindi mo kailangang magulat. Ikaw lang ang homeroom body sa health realm na may homeroom aura. Higit pa rito, isa kang outside being, ang pinagmulan ng lahat ng Diyos. Kumpara sa spiritual providence, mas puro ang iyong mga kapangyarihan. Hinahangad ng Wait Arapat ang iyong kapangyarihan." Bumungad kay Thea ang pagkakaunawaan. Sa sandaling iyon, ang hindi mabilang na mga itim na ilaw ay mabilis na nagtagpo sa kawalan, na sinamahan ng isang malakas na hangin at kumikislap na itim na kidlat. Habang pinagmamasdan nila ang mga itim na ilaw, ang nilalang ay nabuo sa isang napakapangit na nilalang na nakasuot ng itim na balabal. Ang mukha nito ay mabilis na nagbabago, naging nakakatakot at nakakatakot. James, Emperor Caden, Mortal Emperor, ang bagong Panginoon ng HealthNet Realm. Gaano man karaming mga titulo ang iginawad sa iyo o kung gaano kakataas, hindi nagbabago na ikaw ang aking ama. Ang lahat ng paghihirap ko ngayon ay salamat sa iyo, aking ama. Hindi ka ba nakakaramdam ng kahit katiting na guilt? Nang marinig ang nakakagigil na dagandong na ito, dahan-daang pinaikit ni James, hawak-hawak si Thea, ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Thea, "He is really unkillable. Don't let him cloud your mind." Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ni James at ipinadala ang tuloy-tuloy na daloy ng homeroom aura sa kanyang mga kamay. Natatakot siyang baka masira muli si James ng kanyang inner demon. Sa pagharap sa isang malakas na kaaway tulad ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat, hindi siya kumpiyansa na may iligtas niya ang kanyang asawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7623. Hetsema, na nakuha ang lahat ng kapangyarihan mula sa nakalipas na kaharian, ngayon ay nagkaroon ng mukha na patuloy na nagbabago, na naglalaman ng buong spectrum ng mga emosyon kagalakan, galit, kalungkutan, pag-ibig, puot, at pagnanasa. Hindi na siya ang ambisyoso ngunit walang kapangyarihang Hetsema noong una. Siya ay naging isang tunay na walang kamatayang halimaw. "Say something, James. Tinatakot mo ako." Mahigpit na kumapit si Thea sa kamay ni James, ang kanyang pag-aalala. Sa susunod na sandali, itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang divine amethyst gold sword light ang bumaril. Boom! Si Hetsema ay agad na hinaypan ng sword light. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, ang mga fragment at hindi mabilang na itim na enerhiya ay natipon upang bumuo ng dalawang Hetsemas. Ang isa ay sumigaw at umuungal sa galit habang ang isa naman ay tumawa ng masama, na nagpapalabas ng takot. Pagkatapos, sa pagitan ng dalawang Hetsemas, 12-dosenang nagliliwanag, maraming kulay na ilaw ang biglang lumitaw, na nagpapakita sa maraming pamilyar ngunit hindi malinaw na mga figure. Naramdaman ni James at Thea ang panganib. Hinawakan ng galit na si Hetsema ang isa sa mga figure, na inihayag ang hitsura ni Zayn. Hinawakan ni Hetsema si Zayn sa buhok. Ang kanyang ekspresyon ay mapanghamon, ngunit may ilang mahiwagang puwersa ang nagpapigil sa kanya. Zayn, nawalan ng kontrol si Thea sa nakita. Hinayla siya ni James pabalik, nakakunot ang noo niya. "Huwag kang pumunta. Ito ay isang bitag." Umungol si Hetsema, "Ganito ba ang pakikitungo mo sa anak mo, tatay? Dahil binabaliwala mo ang ating pagsasama, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Tingnan mo, isa ito sa pinakamamahal mong anak, Zayn. Isa siya sa 13 War Kings ng Jade Mora Empire, tama ba?
Surprise! Nahulog siya sa kamay ko. Galit na sigaw ni Thea. Hayop ka, Hetsema. Ate mo yan. Ngumisi si Hetsema. Ate, sabi mo. Sa kanila, ako ang laging outcast, never respected, never considered a brother. Pakunwering tinuro niya sina James at Thea. Panoorin mong mabuti dahil ang aking ama ay walang puso sa akin at sinubukang patayin ako, hindi mo ako masisisi sa pagganti sa akin. Bigla siyang naglabas ng isang matalim na punyal at itinapat ito sa lalamunan ni Zane. Hindi mo kaya. Nawalan ng pag-asa si Thea. Kahit alam niyang ilusyon lang iyon, hindi niya matiis ang emosyonal at mental na paghihirap. Samantala, nanatiling malamig at composed si James, mahigpit na nakahawak kay Thea habang pinapanood ang eksena. Sumigaw si Hetsema, makinig kang mabuti, James. Sa tuwing papatayin mo ako, papatayin ko ang isa sa iyong mga anak. Kung hindi sapat iyon, sasamahan din sila ng iyong mga tapat na kaibigan sa kamatayan, 10 garantiyang mag-e-enjoy ka sa palabas. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ng punyal ni Hetsema ang lalamunan ni Zane. Tuluyan nang nabasag ang kaisipan ni Thea nang bumagsak ang katawan ni Zane mula sa kawalan matapos makalabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7624. No, Zane, no. Nagpupumiglas si Thea, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni James, hindi siya pinayagang makawala. James, mahal kong ama, itutuloy pa ba natin? Biglang tanong ng masasamang si Hetsema, nanginginig ang tono. Si James ay nanatiling hindi kumikibo, ang kanyang mukha ay walang nakikitang emosyon. Sa pagkakataong iyon, tila binabaliwala niya ang lahat ng nasa harapan niya. Hindi ba ikaw ang kagalang-galang na Emperor Caden ng Greater Realms? Si Hetsema ay tumawa ng baliw. Hindi ka ba naging Panginoon ng Health Realm? Nagawa mong bitag ang lahat ng nilalang sa nakalipas na kaharian sa isang sirang kaldero, kaya bakit hindi kumuha ng isa pa at bitag kami, kasama ang iyong mga mahal na kaibigan, mga anak, at matatandang kakilala? Tumawa ng malakas ang pangalawang Hetsema. He doesn't dare ta. He's afraid. He knows he can't kill us. Kahit na matrap niya tayo sa ibang space, we can still kill all his cherished friends and family. Ang kanilang tawa ay umalangaw-ngaw sa nakalipas na kaharian, puno ng tagumpay at kasiyahan na para bang sa wakas ay nakahanap na sila ng paraan para pahirapan si James at ninanamnam ang walang katulad na kagalakan ng kanilang paghihiganti. Pero kahit anong kutsain, o pagalitin nila, mahigpit na hinawakan ni James si Thea at nanatiling kalmado. Samantala, si Zella, na binalot ng Supreme Path Source ni James, ay biglang ginalaw ang kanyang maselang kamay sa gitna ng matagumpay na pagtawa ng mga Hetsemas. Sa susunod na sandali, idinilat niya ang kanyang mga mata at naglabas ng 2 sinag ng banal na liwanag. Pagkatapos, mabilis siyang umangat sa hangin, mabilis na gumagalaw ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na sagradong amethyst gold na mga ilaw ay kumalat mula sa kanyang mga kamay sa lahat ng direksyon, mabilis na naghahabi sa isang malawak, nagniningning ng isang banal na ningning na nag-uutos ng pagpipitagan. Ang 2 Hetsema, na nakabasing pa rin sa kanilang pakiramdam ng tagumpay, ay nadama ang espasyo sa kanilang paligid na nanginginig. Nang bumalik sila sa realidad, nakita nila ang napakalawak na banal na liwanag na bumungad sa kanila. Ano iyon? Isang walang silbi, walang espesyal. Ang higanteng violet gold ay humigpit sa kanilang paligid habang sila ay nagsasalita, na nagpapalabas ng 2 nakabubulag na sinag ng liwanag. Sa isang kisap mata, ang 2 Hetsema ay nabalot ng amethyst gold light, na ang bawat isa ay nakasalikop sa isang pagliit. Anong kalokohan ito? Gagamitin mo ang isang bagay na napakapilay. Hindi ako makagalaw. Hindi. Imposible ito. Kahit si James ay hindi. Habang humihigpit ang mga ito sa kanilang paligid, ang mga ekspresyon ng pagtatagumpay at pagkabigla ng 2 Hetsemas ay napalitan ng paghihirap, at nahulog sila mula sa kawalan, sumisigaw sa sakit. Samantala, si Zella, na lumulutang sa kawalan, ay nagpatuloy sa pag-awit ng hindi kilalang incantation, na naging dahilan upang mas humigpit ang Hetsemas. Nagtatakang nakatingin ang 2 Hetsema W. Thea na kanina pa nagpupumiglas ng tuluyang bumitaw si James sa pagkakahawak sa kanya. Mga hayop, papatayin kita.
Matapos ang nakatulala na katahimikan, biglang sumugod si Thea Beth, hawak ang Taishi sword, na naglalayong patayin ang dalawang Hetsema. Content, huwag mo silang patayin, o magiging wala ang lahat, sigaw ni Zelo mula sa kawalan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7625. Sa kanyang galit, pinigil ni Thea ang espada 1 pulgada lang mula sa lalamunan ni Hetsema. Si Zela, na nagmamasid sa kawalan, nababalisa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ibinaling ni Thea ang ulo para tingnan si James. Hindi niya ito pinipigilan, na pinagtataka niya kung may pakialam ba siya sa buhay ng kanyang anak. Dahan-daang naglakad si James sa kawalan. Kung kumalma ka na, bawiin mo ang iyong armas. Kung hindi, maaari mong patayin silang lahat. Nang marinig ni Zela ang kanyang sinabi, hindi makapaniwala. Si Thea, gayunpaman, ay ngumuso at binawi ang Taishi sword, tumalikod na puno ng galit ang mukha. Hindi siya pinansin, itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang pinagmulan ng kanyang landas ay kumislap. Ang dalawang Hetsema ay mabilis na nagsanib sa isa, marahas na nagpupumiglas sa loob ng amethyst gold. New rebellious son, titig na titig sa kanya si James. Napasigaw si Hetsema sa galit. Rebellious anak, kailan mo pa ba ako tinuring na anak mo? Sina Jacopo, Winnie, Noel, at kahit Zaint lang ang inaalala mo, na hindi dala ang apelyido mo. Pero ako, kahit anong gawin ko, mali palagi sa paningin mo. Hindi mo ako binigyan ng pagmamahal ng ama. How dare you lecture me as a father now? Naisip ni James sa sarili, hindi ko ba siya binigyan ng kahit anong pagmamahal? Sa aking mga anak, naniniwala ako na tinatrato ko si Hetsema ng pinakamahusay. Nang mapansin ko ang mga kakaibang katangian ni Hetsema, hinanap ko ang Martial Emperor bilang kanyang mentor. Nang lumipat sa mga nilalang ng Dark Realm, sinamahan ni Hetsema ang kanyang mga kapatid sa Genesis Worlds at hindi kailanman nadiskrimina. Yung ibang mga bata ay hindi kailanman tinanggihan o binyo-bully si Hetsema. Nag-aalala lamang sila tungkol sa kanyang mga aksyon at nabigo na hindi niya naabot ang kanyang potensyal. Ang lahat ng inner demons na ito ay nagmula kay Hetsema mismo, ang kanyang kababaan, pagmamataas, kaduwagan, at ambisyon ang kanyang pagkabagsak. Umungol si Hetsema kay James, patayin mo ako. Kung mayroon kang lakas ng loob, patayin mo ako mismo. Tinatakan mo ako minsan. Ito na ang pagkakataon mong gumanap bilang mapagkunwari at ipakita sa mundo ang iyong tinatawag na katwiran. Nang makitang umuungal si Hetsema at hubad ang kanyang mga ngipin na parang isang mabangis na hayop na wala sa kontrol, bakas sa mukha ni James ang kawalan ng kakayahan. Masyadong malalim ang sama ng loob at puot ng kanyang anak, at hindi sapat ang pagtanggal sa kanyang inner demon para iligtas siya. Upang hindi siya mapahamak sa hinaharap, mayroon lamang isang solusyon. Pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni, biglang inilagay ni James ang dalawang daliri sa noo ni Hetsema. Nanlaki ang mga mata ni Thea at Zela, nasa lalamunan ang mga puso. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na soul energy ball na kumikinang na may itim na liwanag ang lumabas mula sa ulo ni Hetsema. Nagpakawala si James ng maraming sword lights na isa-isang nabasag sa kanila, na naging sanhi ng matinding panginginig at pagsigaw ni Hetsema sa matinding paghihirap. Nang wasakin ang huling soul energy ball, ang dating nagpupumiglas na Hetsema ay bumagsak na parang putik, na nakulong pa rin sa. Gulat na napatingin sina Thea at Zela, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Hindi pinatay ni James si Hetsema. Sa halip, binura niya ang lahat ng mga nakaraang alaala ni Hetsema gamit ang kanyang supernatural powers. Si Hetsema ang naging unang eksperimento sa River of Time na napawi ang kanyang buong nakaraan. Habang ang lahat ay nagtataglay ng mga minamahal na alaala, ang nakaraan ni Hetsema ay puno ng kasuklam-suklam na mga aksyon, ligaw na ambisyon, kasakiman, at pagkamakasarili. Marahil ito ang pinakamahusay na resolusyon para sa kanya. Dahil sa gulat, biglang nagtanong si Thea, maaari mong burahin ang kanyang nakaraan, ngunit inalis niya ang nakaraan ng aming anak na si Zaint. Paano siya? Hindi agad nakasagot si James. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamay, kinuha ang lahat ng pamilyar na figure na nakulong sa di kalayuan, kabilang ang dating anyo ni Zaint na napatay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7626.
Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagmula sa awa ni Thea kay Hetsema, na humantong sa kanila sa malisyosong bitag ng nakaraang anyo ng Wait Arapat. Gayunpaman, naunawaan ni James ang komplikadong paninindigan ni Thea tungkol kay Hetsema at nadama niyang wala siyang karapatang sisihin siya. Sa sandaling iyon, lumapit si Zella at sinabing, "Naabsorb ko na ang lahat ng alaala at impormasyong ipinadala mo." Nilingan siya ni James at sinabing, "Kailangan ko ang iyong karunungan at natatanging kakayahan. Mayroon ka bang mas magandang solusyon?" Napabuntong hininga si Zella. Nakuha na niya ang lahat ng mga nakaraang anyo ng mga buhay na nilalang sa ilog ng panahon at gagamitin ang mga ito laban sa iyo. Bahagyang tumango si James. Tumingin si Zella sa kanya na may seryosong ekspresyon. Maliban na lang kung maaari kang maging walang awa gaya niya at baliwalain ang buhay ng lahat ng nilalang sa Greater Realms, wala akong nakikitang maraming pagpipilian. Umiling si James. Hindi magiging napakagulo ng mga bagay kung wala siyang pakialam sa buhay nila. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi ni Zella, "May isa pang paraan. Maaari mong gamitin ang 49 Taoism at dumiretso sa ugat." Tumaas ang isang kilay ni James, agad namang tinanggap ang mungkahi niya. Kahit na siya ang Panginoon ng Health Realm, ang Greater Realms at River of Time ay bahagi pa rin ng Taoism ng Wait Arapat. Kaya naman, siya ay makapangyarihan sa lahat at kayang gawin ang gusto niya. Maaari siyang magtakda ng hindi mabilang na mga hadlang, na naglalayong maging sanhi ng pagkasira ni James sa pag-iisip at moral, na humahantong sa kanyang pangwakas na tagumpay. Ang mga katulad na sitwasyon sa mga kakaharap lang nila ay magpapatuloy kung patuloy na pinangunahan ng ilong si James. Ang kanyang orihinal na layunin ay upang mapanatili ang nakaraan ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms hanggat maaari, ngunit sa huli, ang Wait Arapat ay uubusin siya at bitag siya sa loob ng River of Time. Madalas na mas malinaw na nakikita ng mga nanunood kaysa sa mga nasasangkot, at tila totoo sa kanilang sitwasyon. Ang diskarte ni Zella sa direktang pagtugon sa pangunahing problema ay talagang ang pinakamahusay na diskarte. Kinailangan niyang itapon ang lahat ng pangalawang bagay at direktang harapin ang nakaraang anyo. Ang paggawa nito ay ang tanging paraan upang mailigtas ang nakaraan ng mga nilalang ng Greater Realms. Pagkaintindi nito, nilingan ni James si Thea. "You and Quattro stay here. Iiwan ko ang Gates of Mystery, Creation, and Wuya sa inyo. Collect as many past forms as you can. Zella and I will continue to dive deeper." Kasabay nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang path cauldrons ng 3 spatial gate. Natigilan si Thea. Bago siya makapagsalita, hinailan ni James si Quattro palabas ng kanyang storage space at nilagyan siya ng bakas ng pinagmumulan ng landas, na iniangat siya sa isang Path Emperor. "Protektahan ang asawa ko. Ngayon na ang oras para mag-ambag ka." Tinapik ni James si Quattro sa balikat, saka dumiretso sa Past Realm kasama si Zella. Ibinuka ni Thea ang kanyang bibig para magsalita ngunit nagpipigil siya habang pinapanood silang umalis. Tanong ni Quattro, nagulat, "Iniwan ba tayo ni James?" Huminga ng malalim si Thea. "Sinisikap niyang protektahan tayo. Sundin natin ang kanyang mga tagubilin at simulan ang pagkolekta ng mga nakaraang anyo ng mga nilalang ng Greater Realms. Kailangan nating gampanan ang ating bahagi at bawasan ang kanyang pasanin." Dahil doon, nakipag-coordinate siya sa 3 Path Cauldrons, pagkatapos ay pumailan lang sa kawalan at nagsimulang gamitin ang kanyang homeroom aura upang tipunin ang maraming mga nakaraang anyo. Gayunpaman, naiwang tulala si Quattro. Ang kanyang piggy eyes ay nalilito, hindi moari ang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7627. Sa hindi natitinag na determinasyon, mabilis na tinahak ni na James at Zella ang kaharian ng nakaraan. Habang papalapit sila sa isang gusot na intersection, nagpadala si James ng 12 ng primordial spirits niya para mag-navigate sa unahan. Anumang mga nakaraang form na hamarang sa kanilang landas ay maaaring na-bypass o mabilis na inalis ng walang pag-aalinlangan. Ang primordial spirits ay sumulong, lumipat sa ilog ng oras ng may kakilakilabot na bilis at lakas. Matapos ang isang hindi tiyak na tagal ng panahon, sila ay nagtagpo sa isang malawak, nakakatakot na tahimik na kumpol ng bituin na nababalot ng ambon. Binubuo ang domain na ito ng libu-libong napakalaking universo, na magkakaugnay ng mahabang purple gold light bridges na kahawig ng isang makakapal na spiderweb.
Sa gitna ay nakatayo ang isang napakalaking universo na may napakataas na hagdan ng ulap, na nagpapakita ng banal na karalagan. Sinabi ni Zella, dapat iyon ang pugad ng dating anyo ng Wait Arapat. Tiyak na nagtago siya dito, pagmumuni-muni ni James, na pinaikit ang kanyang mga mata. Zella cautioned, I doubt it's going to be easy. I'm afraid na ang totoong hamon ay kasisimula pa lang. Habang nagsasalita sila, dalawang figure ang lumitaw mula sa ambon sa unahan. Kinilala sila ni James bilang si Yancy Quaid, ang dating pinuno ng Bihaterm Sect, at si Wiley Harriet, isang pinuno ng Microgenesis World. Nagulat ang mga ekspresyon nila nang makita sina James at Zella. Tanong ni Yancy, paano ka napunta rito, Emperor Kaden? Tanong din ni Wiley, hindi ba dapat nasa Zymergy ka? Kumunat ang noo ni James. Mabilis na kumilos si Zella, nagcast ng 2 amethyst gold para matrap sina Yancy at Wiley. Agad namang nataranta ang dalawa matapos mahuli. Napabulala si Yancy, para saan ito, Emperor Kaden? Pakiusap ni Wiley, wala kaming ginawang mali. Bakit mo kami ginaganyan? Bulong ni Zella kay James, past forms lang sila. Wag mo na silang pansinin. Sagot ni Velmet James, I know. They're the past forms of my friends. Still, I'm curious to see what kind of welcome ang gift has arranged for me. Kasabay nito, naglabas si James ng 2 sinag ng pinagmumulan ng landas upang hindi makakilos sina Wiley at Yancy. Ngayon, magtatanong ako, sagutin mo. Tumanggaw silang 2 bilang pagsunod. Tanong ni James, alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Nag-aalangan na sumagot si Yancy, hindi ba ito ang Jade Mora Empire? Mabilis na idinagdag ni Wiley, oo. Nakapasok na kami sa Great Historical Land, kaya dapat ito ay isang alternatibong espasyo doon. Nakumpirma ang mga hinala ni James. Hindi napagtanto ni Yancy o ng mga nakaraang anyo ni Wiley ang kanilang kasalukuyang lokasyon o kung sino ang kumokontrol sa kanila. Hindi sila mga papat tulad ni Hetsema at Zella, ngunit mga dating anyo ng kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy siya sa isa pang tanong. Sabihin mo sa akin, sino pa ang kilala kong nandito? Naglista sina Wiley at Yancy ng maraming pangalan, lahat ay pamilyar sa mga pinagkakatiwalaan ni James Beat, mga kaibigan, at mga dakilang patriarch, pati na rin ang mga pinuno ng Jade Mora Empire. Matapos pakinggan ang mga sagot nila, nilinggan ni James si Zella. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7628. James ay nagsabi, ang Wait Arapat ay talagang tuso. Tinipon niya ang mga nakaraang anyo ng lahat ng aking mga kaibigan sa paligid niya upang magbigay ng isang mapang wasak na dagok. Kung papatayin ko ang kanilang mga nakaraang anyo, ang kanilang mga kasalukuyang anyo sa Great Historical Land ay mawawala ang lahat ng kanilang nakaraan, na lubhang nagpapahina sa kanilang kapangyarihan at lakas ng paglilinang. Kung mangyayari iyon, ang kasalukuyang anyo ng Wait Arapat, si Goyo, at ang taong nagpapanggap sa akin ay maaaring mag-utos sa mga elite ng Greater Realms na salakayin ang Greater Realms. Ito ay isang perpekto at tuloy-tuloy na diskarte na magdudulot ng chain reaction. Ang mga pagbabagong mangyayari dito ay makakaapekto sa kasalukuyan at hinaharap. Sa katalinuhan ni Zella, mabilis niyang naunawaan ang masalimuot na sitwasyon. Nang hindi na hinintay na magsalita si James, pinitik niya ang kanyang kamay, at mabilis na binawi ng 2 sina Yancy at Wiley sa isang spatial na dimensyon. Pinaalalahanan siya ni Zella, manatiling nakatutok sa iyong layunin. Biglang nagtanong si James, ilang pathnets ang magagawa mo gamit ang path source na ibinigay ko sa iyo? Nagbilang si Zella gamit ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay sinabing, mga 20 pa. Kumunat ang noo ni James. Iyan ay malayo sa sapat. Mukhang kailangan kong gamitin ang siyam na dawis. Binaliktad niya ang kanyang mga kamay, at siyam na path cauldrons ang nagpakita sa kanyang paligid, bawat isa ay nagniningning ng banal na ningning. Ang paggamit ng 9 Taoisms upang kontrahin ang historical Taoism ng Wait Arapat ay katulad ng pakikipaglaban ng apoy sa pamamagitan ng apoy eksaktong plano ni James na inihanda. Ang path cauldrons ay pumailan lang sa hangin, na nagpakawala ng maningning na Taoism radiance na mabilis na kumalat sa daan-daang nakapalibot na universo. Ang nakakasilaw na liwanag ay hinihigop ang lahat ng mga nakaraang anyo ng mga nilalang sa loob ng mga unibersong ito nang walang pagbubukod.
Walang intensyon si James na paksain ang mga dating anyo ng kanyang mga kaibigan. Ang paggawa nito ay malalagay sa panganib ang dakilang makasaysayang lupain at magiging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanyang mga kapatid. Masyadong mataas ang presyo para makuha ang dating anyo ng Wait Arapath. Matapos kolektahin ang maraming mga nakaraang anyo mula sa mga nakapalibot na universo, dahan-daang bumaba ang Path Cauldrons at bumalik sa katawan ni James. Napangisi si James. Now that the obstacle are cleared, it's time we finally meet. Gusto kong makita kung ano ang dating anyo ng Wait Arapath. Paalala ni Zella, check the Path Cauldrons. Nasa loob ba lahat ng dating anyo ng mga taong kilala mo? Umiling si James. Nawawala pa rin ang pinakamahalagang grupo. Seryosong sinabi ni Zella, nangangahulugan iyon na may hawak siyang trump card. Malamang ito na ang huling sugal niya. Biglang, isang marilag at banal na boses ang umalangaw-ngaw sa malawak na kumpol ng bituin. I've been expecting you for very long time, James. Nagulat ako sa mga ginawa mo kamakailan pero medyo na-disappoint din ako. Agad namang naging alerto si Zella. Si James, gayunpaman, ay ngumiti at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. No need to be nervous. This is the person we've been eager to meet. Ang dating anyo ng Wait Arapath. Gulat na napatingin si Zella kay James. Muling umalangaw-ngaw ang marilag na boses. Ang isang nakatataas na nilalang ay dapat magpakita ng kilos ng isa. Ginagalang kita ng may paggalang, at dapat kang gumanti sa kabaitan. Ngumisi si James, ang iyong ideya ng paggalang ay ang pagtanggap ng mga bisita sa ganitong paraan. Ang marilag na boses ay humagalpak sa tawa. Ikaw at ako ay nagtataglay ng kapangyarihang kontrolin ang kapalaran ng mga alt na nilalang. Natural, dapat kong ipakita ang aking mabuting pakikitungo. Nang matapos magsalita ang boses, nagsimulang umalangaw-ngaw ang malamyos na musika ng mga kampana at tambol mula sa matayog na hagdanan sa unahan. Dalawang pamilyar na linya ng mga lalaki at babae ang lumitaw, naglalakad ng maganda sa makulay na ulap. Sa labis na pagkadismaya ni James, ang mga maligayang nilalang ay walang iba kundi ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan at tapat na mga kaibigan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7629. Pagbati, Panginoon ko. Sandaling natigilan si James sa biglang pagsulpot ng kanyang mga pamilyar na kaibigan. Si Zella, nakahanda ng kumilos, ay pinigilan ni James. Huminga siya ng malalim at tinitigan ang kahangahangang lalaki sa kanyang harapan. Kumbaga, si Yegor, bilang asawa ni Turtletrude at manugang ng Xyloria Turta, ay hindi na dapat ituring na isang mortal na nilalang. Nakapagtataka na makita ang kanyang dating anyo. Biglang tumawa si Yegor. Binabati kita sa pagiging pinuno ng Health Realm, James. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, sino sa tingin mo ako? Matapos matigilan sandali, humagalpak ng tawa si Yegor. Sa tingin mo, dahil lang sa naging Panginoon ka ng Health Realm, maaari kang kumilos ng mataas at makapangyarihan ngayon. Sige, mamaya na tayo hahabol. Tingnan muna natin ang Supreme Path. Hindi siya pinansin ni James, at ang kanyang tingin ay napadpad sa makulay na ulap sa kawalan. Nakatayo doon si Truett, at sa kabilang panig, si Rebella, ang kanang Grand Steward ng Jademora Empire. Ito ay may katuturan para sa kanila na magkaroon ng mga nakaraang anyo sa ilog ng panahon. Gayunpaman, hindi dapat narito ang dating anyo ni Yegor. Kung hindi, naruroon din si Yeria. Nang makita si Yegor na may malugod na ngiti, isang mahinang ngiti ang itinugon ni James. Pagkatapos, hinailan niya si Zella at humakbang papunta sa ulap. Sa pag-akyat nila sa mga ulap, sinamahan sila ni Yegor at ng mga nakaraang anyo ng kanyang mga kaibigan. Sa bawat ulap na kanilang natatapakan, nawala ang nauna. Matapos mawala ang huling ulap, tumayo sila sa isang napakalaking lotus ng path. Bumaba ang tingin ni James sa isang misteryosong nilalang na nakaupo sa isang nagniningning na cultivation cushion. Ang nilalang ay nakasuot ng malinis na puting damit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, nagniningning ng isang banal na kinang at isang siksik na aura ng Waltraud power. Bagamat nakatalikod siya sa kanila, nakakubli ang mukha, pamilyar kay James ang tangkad at pangangatawan. Biglang nagsalita si Yegor, mabilis na batiin ang Supreme Path, James. Tumawa si James at sinabing, ang iyong Etsat Ion of Yegor ay malayo sa kapanipaniwala.
Ang iyong mannerisms, at ang iyong katalinuhan ay tila kulang. Sumimangot si Yegor at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? At James na mayabang na nagtaas ng ulo. Ako ang kasalukuyang Supreme Path. Natanggal na siya sa trono. It wouldn't make sense for me to bow right. Nagdilim ang mukha ni Yegor. Ang lakas ng loob mong hindi igalang ang kataas-taasang daan. Tumawa si James. Malapit ng ilantad ng iyong ama ang kanyang sarili, Truett. Nais mo ring ipakita ang iyong sarili. Si Yegor ay umungol. Napakatapang, James. Sa presensya ng kataas-taasang landas, gaano ka na lang? Mawala. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay at pinalipad si Yegor sa malayo. Ang mga nakaraang anyo na dumating upang salubungin si James ay nagpalagay ng mga paninindigan sa labanan, na nakapalibot kina James at Zella. Nagpatibay din si Zella ng postere ng labanan, handa na sa labanan. Si James, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, nakatutok ng husto sa misteryosong nilalang na nakatalikod sa kanila. You've invited me here but refused to show your face. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Ang misteryosong pagiging chuckled. May kulang tayong 2 bisita. Sumagot si James, bakit hindi magpadala ng isang tao upang hulihin sila? The mysterious being laughed sinisterly, you're amusing, James. Sa past source na ibinigay mo sa kanila, kahit gaano pa kalakas ang nilalang na pinadala ko, seliado sila, di ba? Nagkibit balikat si James. Nilaibat niya ang paningin sa paligid bago naglakad patungo sa isang maliit na mesa na puno ng mga espiritual na prutas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7630. Naupo si James, naghagis ng isang espiritual na prutas kay Zella, at nagsimulang magsaya. Ang misteryosong nilalang ay biglang nagutos, paglingkuran ang Panginoon ng Health Realm sa kanyang paboritong alak. Lumapit kay James ang mga dating anyo ni na Truett at Rebella na may dalang mga garapon ng alak. Magsaya ka, James. Mag-enjoy, Master. Itinuro sila ni James at sinabing, kayong dalawa, manatili. Umupo at samahan mo akong uminom. Nagpalitan ng tingin ang mga dating anyo ni na Rebella at Truett bago tumingin sa misteryosong nilalang. Ang misteryosong nilalang ay tumugon, dahil kinikilala mo siya bilang iyong kaibigan at Panginoon, dapat mong pakinggan siya. Nag-aalinlangan silang umupo, nilagyan ng Chaos Absinthe ang kanilang mga tasa, itinaas ang kanilang mga baso, at ininom ang alak sa isang lagok. Tumawa si James, you should have take your time. It's our farewell drink, after all. Nagulat ang mga dating anyo ni na Rebella at Truett. Si James, na maluwag na nakahawak sa kanyang tasa, ay nagsabi, Zella, maging mahinahon. Ang dalawang ito ay aking malapit na pinagkakatiwalaan. Sa pag-unawa sa Q, mabilis silang na-trap ni Zella ng 2 pathnets habang sila ay pansamantalang na-distract. Guro, James, bago pa man sila matapos magsalita ay tinatakan na sila ni Zella. Ang iba pang mga nakaraang anyo sa di kalayuan ay nagulat na ang kanilang respetadong Emperor Caden ay kumilos sa ganoong paraan. Tumawag si James, kailangan ko ng 2 pang uminom kasama ko. Halika, Zitlali, Zaysha. Ang mga nakaraang anyo ni na Zitlali at Zaysha ay lumapit ng maingat. Bago sila makapag-toast ng kanilang mga tasa, nakulong sila ni Zella ng pathnets. Bahagyang hindi nasisiyahan ang misteryosong nilalang matapos makuha ni James ang 4 sa mga dating anyo ng kanyang mga kaibigan. He remarked, I respect you, James. However, you're going too far soon. James took another sip of the Chaos Absinthe and replied, I prefer to make enemies thoroughly. Gusto mo bang samahan ako uminom? Tawa ng tawa ang misteryosong nilalang. Natatakot ako na hindi mo ako kayang harapin. Magiging mapanglo na sa wakas ay magkaharap ngunit bilang mga kaaway. Ikaw ba ang kakilala ko? Nagtaas ng kilay si James. Tinanong ang misteryosong tao, handa ka na bang harapin ako? Nagsalin si James ng isa pang inumin at sinabing, mas mabuti na ngayon kaysa mamaya. Pinakamainam na putulin ang mga relasyon ng maaga. Napabuntong hininga ang misteryosong nilalang. Sa totoo lang, ikaw ang huling taong gustong makaharap mula sa Destiny Sect. Pero dahil napunta ka sa akin, wala kang pagpipilian. Kung tutuusin, kilala na kita. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at unti-unting umikot ang unan sa ilalim niya. Matagal nang hindi nagkita.
Hihigop na sana si James ng kanyang alak nang huminto siya sa kalagitnaan ng pagkilos. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kaninang kalmadong kilos niya ay napalitan ng pagkagulat. Ikaw ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7631. I think you forget about me, nakangiting sabi ng misteryosong nilalang. Ngumiti pabalik si James. Kung ikaw si Winton, lahat ay may katuturan. Doon ay natawa ang misteryosong nilalang. Malamang nagulat ka. Magsasalita pa sana si James, tinakpan ni Zella ang bibig niya at napabulalas. Winton, paano ka? Zella, we share a deep connection, sabi ni Winton, nakatingin sa kanya. Noong nakaraan, ikaw ay isang propeta, at ako ay isang pre-life. Naranasan natin ang pagiging magkakapatid, at ang buhay at kamatayan na magkasama. Nami-miss ko ang mga araw na iyon. Naniniwala ako sa iyong mga kakayahan sa propesya. Sana kaya mo. Hindi, agad na pinutol ni Zella. Kumunat ang noo ni Winton. So, susundan mo siya. Wala itong kinalaman sa kanya, malinaw na sabi ni Zella. Dahil ito sa iyong mga aksyon. Nagkibit balikat si Winton. Hindi ba sapat ang pakikitungo ko sa iyo? Sa nakaraang kaharian, bukod sa iyo, ang iba pang mga sugo ay naging outside puppets ng nakaraan. Ikaw lamang ang nagprotekta sa iyong sarili sa iyong pangunahing sarili. Hindi ko kailanman pinahirapan ang mga bagay para sa iyo. Kaya, dapat ba akong magpasalamat para dito? Malamig na sagot ni Zella. Ngunit ito ay ang aking kahihiyan. Kinilig si Winton sa sinabi niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay James, Enveld, Ram, Erg ang may-ari ng nilalamang ito. James, ang galing mo. Sa alindog mo, maganda ang relasyon mo sa lahat ng babae. Ganun ba? Humigop ng alak si James at ngumiti. Sa tingin ko hindi lang iyon. Nagulat si Winton. Ibinaba ni James ang baso ng alak. Kung ikukumpara sa iyo, isang malungkot na tao na nagtaksil sa kanyang pamilya at maaari lamang umasa sa kontrol upang makakuha ng katapatan, naninirahan sa ilog ng panahon, ako ay matuwid at matuwid. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa daan. Ang tugon ni Winton ay isang malakas, mapanuksong tawa. Napuno ito ng pangungutya, paghamak, at walang katapusang pagmamataas. Maya-maya, bumantong hininga siya at sinabing, mukhang iginagalang mo pa rin ang daan. Kahit papaano, hindi ka nagsalita ng masama tungkol dito sa harap ko. Mahusay ang iyong pagpipigil sa sarili. Ngumiti si James ngunit nanatiling tahimik, patuloy na umiinom ng kanyang alak. Huminga ng malalim si Winton. Ang mga iniisip ni Frana ay maaaring nagpinta sa akin bilang ang pinakawalang awa at malupit na Supreme Path. Samantala, ikaw, binago ang landas ng may damdamin at nakakuha ng katanyagan para sa iyong kabaitan. Nasa akin ang lahat ng masamang reputasyon sa Health Realm, habang nasa iyo ang lahat ng mabubuti. Sa tingin mo ikaw ang naging pinakamabait na tao dahil nakamit mo ang iyong ambisyon. Wala pa ring sinasabi si James. Itinaas lang niya ang kanyang wine glass sa isang toast bago ininom ang lahat. Pero may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Winton, nakatitig kay James. Para sa amin, na naging mga Panginoon ng Health Realm at Sacred Spirits, ang mga emosyon ay ang pinaka hindi mapagkakatiwalaan. Dahil kaya nating kontrolin ang lahat ng mga banal na nilalang ng Health Realm. Kaya natin lahat, alam natin lahat, kahit saan kami. Upang makakuha ng pabor mula sa amin, gagawin ng mga tao ang lahat, kabilang ang paggamit ng mga emosyon. Napabuntong hininga si Winton. Kaya, ang langit at lupa ay hindi mabait, at lahat ng nilalang ay itinuturing na mababa. Bilang mga Panginoon, dapat tayong maging walang awa sa ating mga aksyon. He looked at James with relish. Ang mga taong tulad mo, na emosyonal na kumikilos at umaasa sa katapatan, ang tunay na pinsala at kawalang katarungan sa Health Realm. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7632. Ang mga salita ni Winton ay malinaw at lohikal, ngunit hindi tumugon si James. Ngumiti lang siya. Mukhang hindi ka sumasang-ayon sa akin. Tinuro ni Winton si James. Ayos lang. Kung tutuusin, ang titulong Lord of the Health Realm lang ang hawak mo. Hindi ka pa Diyos, pamamahala sa mga divine beings. No, I share your thoughts,
Itinaas ni James ang kanyang wine glass, nakangiti pa rin. Ngunit tila nalilito ka tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng pagiging walang puso at marahas laban sa pagkilos para sa kapakinabangan ng lahat at pagiging makasarili. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Winton. At kung ikaw ay tunay na walang puso at walang awa, iyon ay isang pagpapala para sa mga banal na nilalang ng Health Realm, at humigop ng alak si James, at kung iyon ang kaso, hindi mo na kailangang muling magkatawang tao, at ito ay maliwanag na ang mga salitang ito ay sumakit kay Winton. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at ang galit sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba gusto ko itong mangyari? Kung hindi dahil kay Franna at sa iba pa, ako. Bawat utang ay may utang at bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito, walang pakialam na nilero ni James ang kanyang baso ng alak. Bakit may hinanakit ka sa Xanadu Realm ngunit idinagawat mo ang mga banal na nilalang ng Health Realm? Nawalan ng masabi si Winton, nanlalaki ang mga mata sa matagal na pagkabalisa. Kung talagang tulad ng sinasabi mo, mayroon kang pagpipilian, tumingin sa kanya si James, binibigyang diin ang bawat salita. Maaari kang pumunta sa Xanadu Realm at lumaban sa kanila. Ang hindi mabilang na mga banal na nilalang sa likod mo ay ang iyong pinakamalakas na taga-suporta. Ngunit hindi mo ginawa, na nagpapatunay na ang sitwasyon ay hindi tulad ng inilarawan mo. Lahat ng ginawa mo ay bahagi ng mga paghahanda at plano mula nang magsimula ang Historical Taoism. Nilikha mo ang historical beings at itinatag ang anyo ng mga banal na nilalang ng Greater Realms. Ang iyong mga merito ay hindi masusukat, ngunit wala sa mga banal na nilalang ang inaasahan na ito ang iyong takip upang sirain ang 49 na Taoism para sa personal na pakinabang at dominasyon sa Pathgate. Para dyan, itinuring mo ang mga tao ng Greater Realms bilang magastos. Hindi mo lang hinigop ang paggising ng kanilang providence kundi inagaw din ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Pinatay mo sila para sa iyong pagbabalik. Huminga ng malalim si James bago nagpatuloy, "This isn't just heartless and ruthless. It's insanity and cruelty." Habang nalantad si Winton, nawala ang kanyang kalmado at nakolektang kilos. Gayunpaman, walang balak si James na pakawalan siya ng madali. Maaari kang magtaltala na isa lang akong historial na nilalang na nilikha mo, ngunit pinili kong pumanig kay Franna. Muling humarap si James kay Winton. Iyon ay dahil siya ay may mga hangganan, hindi tulad ng at least, hindi niya buburahin ang lahat ng natural na mga tiwala sa Diyos sa Elder, org na parang hindi kailanman umiral. Pagharap sa matalim na titig ni James, biglang tumawa si Winton. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tawa ay isang baliw, wala sa dating kayabangan at pagmamataas. Sa sandaling ito, lumingon si James at nakipag-eye contact kay Zella. Sa sumunod na segundo, nawala si Zella sa pwesto. Maya-maya, napangiti si Winton, "James, ito ba ang dahilan kung bakit mo kinuha ang fruit nang mas maaga mo akong makuha?" Nakangiting tahimik pa rin si James. "Ang tanga mo," tumawa si Winton sa bingit ng kabaliwan. "Hindi ko akalain na may taong kasing talino mo." Napilitan ang SW. "Kaya, ang mga tao ng Greater Realms ay mga laruan lamang na nilikha natin kapag tayo ay nababato. Maaari nating makuha ang mga ito kahit kailan natin gusto. Hindi ko ini-expect na makaligtaan mo ang malaking larawan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7633. Napangiwi si James at ibinato ang baso ng alak kay Winton. Sa isang kumalabog, binasag ni Winton ang salamin gamit ang kanyang Waltraud power. Winton then teased, "Galit ka ngayon. Hindi ganito dapat kumilos ang bagong Supreme Path. James, huwag mo akong biguan." Nung sinabi mo yan, nawala lahat ng respeto ko, malamig na sagot ni James. "Now that we've shared wine and chatting, the formalities are over. It's time for us to fight to the death." "Bakit nagmamadali?" Tumawa si Winton. "Maraming divine beings ang pinapahalagahan mo dito. Hindi ka ba natatakot na mapapatay sila kapag nagsimula na tayong mag-away? Ito ba ang tinatawag na sangkatauhan, katapatan, at emosyon?" Lumingon si James at tinitigan ng masama si Winton na may intensyong pumatay. Si Winton ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, lubos na nakakaunawa sa kalikasan ng tao. "James, ipinapayo ko sa iyo na manatiling kalmado.
Nakangiting sinabi ni Winton, mayroon akong patas na solusyon para sa ating dalawa. Nanatiling tahimik si James ngunit hindi tumutol. Pusta tayo. Nag-propose si Winton, nakatingin kay James. Kung matatalo ako, maaari mong kunin ang lahat ng nakaraang anyo ng mga nabubuhay na nilalang sa iyo. Pagkatapos, lalaban tayo hanggang kamatayan. Nagtaas ng kilay si James. Magpatuloy. Kung matatalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ang pinakagusto ko. Ang kasakiman ay kumikislap sa mga mata ni Winton. Nairita si James. Maging prangka. Gusto ko ang gobernador ng Yin. Deklara ni Winton na nakatitig kay James. Nang marinig iyon, nagalit si James. Paano niya magagamit ang kanyang asawa bilang taya? Kung gagawin niya iyon, hindi niya mapapatawad ang sarili niya, lalo na si Thea. James, huwag mo akong intindihin. As if reading James's thoughts, Winton said, I don't want to humiliate your wife. I just need something from her and the support of the homeroom aura. Gusto kong malaman ng dalawang mayabang na iyon na habang ako ay isang dating anyo, hindi ako mas mahina kaysa sa kanilang kasalukuyan at hinaharap na anyo. Ang mga salitang ito ay naglalaman ng maraming impormasyon, at nagsimulang maunawaan ni James. Maaaring ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo ng Wait Ares Reincarnation Soremsia ay magkaibang tao. Bukod sa isang Winton, may dalawa pa bang iba? Kung si Winton ay ang nakaraang anyo lamang ng Wait Ares Reincarnation Soremsia, sino ang kasalukuyan at hinaharap na mga anyo, at nasaan sila? Si Content Karapatang-Ari Exclusive by N. Bell, D. Ra. Ma. Org. So, ano sa tingin mo? Napatingin si Winton kay James. Hindi mo ba iniisip na maganda ang mungkahi ko? Nakatuon muli, tinitigan ni James si Winton. Paano kung patunayan mo ang iyong sarili sa kanila? Sinusubukan mo akong lokohin. Tumawa si Winton sabay turo kay James. Tinatawag mo akong tuso, ngunit hindi ka naiiba. Don't worry. Kung matatalo mo ako, malalaman mo kung ano ang gusto mong malaman. Pero depende lahat kung may kakayahan ka. Si Winton ay alerto, sensitibo, at nagdududa. Hindi nakakagulat na siya ang sagisag ng pre-life. Dahil doon sa isip, muling nagtanong si James, paano tayo tumaya? Ngumiti si Winton at nag-wave ng kamay. Isang sinag ng mayamang Waltraud power ang bumaril sa kawalan, agad na nagtitipon ng hindi mabilang na mga lumiit na universo upang bumuo ng yin-yang wuya pattern. Gamit ito bilang pundasyon, hindi mabilang na masalimuot at interlaced na amethyst gold ray ang dumaan dito, mabilis na bumubuo ng X-Wam chessboard. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7634. Then, Winton waves two fingers, and pla flew in from all directions. Ang nagniningning na mga bituin ay bumuo ng isang grupo, habang ang hindi nagniningning na mga bituin ay bumuo ng isa pa. Nanood si James nang hindi nagre-react. Naalala niya ang paglalaro ng chess laban sa mga unorthodox sect powerhouses sa Wuya Holy Temple. Kung ikukumpara doon, ang kasalukuyang larong ito ay hindi gaanong engrandi. Ito ay isang duplicate ng Greater Realms. Itinuro ni Winton ang chessboard sa walang laman at sinabi, let's decide the battle's outcome through a great war. Bawat isa sa atin ay kumokontrol sa isang panig at papatay ayon sa mga patakaran ng chess. Tahimik na tumingin si James sa chessboard. Gawin nating interesante ang mga bagay, nakangiting sabi ni Winton. Para sa mga piraso, maaari nating gamitin ang mga nakaraang anyo ng mga nabubuhay na nilalang bilang core. Ang isang piraso ay maaaring maglaman ng hanggang sa 1,000,000 nakaraang mga anyo. Maaari nating ilagay ang ating Taoismo sa mga ito upang lubos na magamit ang kanilang lakas sa paglilinang. Gawin natin silang tunay na lumaban. Nagdilim ang mukha ni James. Nais ni Winton na gamitin ang buhay ng mga nabubuhay na nilalang para sa isang pusta lamang. Naalala pa ni James ang tinaguriang Great Battle of the Past. Na-trigger din ba ito ng ilang powerhouse tulad ni Winton para sa personal na pakinabang? Ito ba ay isang laro kung saan ang mga buhay at kapalaran ay minanipula para sa libangan, na nagdulot ng walang hanggang kapigatian? Bastard! Shut up! Biglang pagmumura ni James. Maaari tayong tumaya, ngunit sa halip, iturok natin ang Taoism sa mga piraso at gawing anyo ng mga buhay na nilalang. Pagkatapos ay hayaan silang lumaban sa chessboard. Tumawa si Winton.
Ang iyong pakikiramay ay ginagawang hindi ka karapat-dapat para sa kataas-taasang landas. Hindi mo dapat sineseryoso ang mga buhay na nilalang. Kung hindi mo ito matatanggap, maaari mo itong iwanan kung ano ito. Ito ang aking limitasyon, sagot ni James, na nakatitig kay Winton. Sa tingin mo ba ay wala kang magagawa sa iyo pagkatapos mong kidnap ang lahat ng mga nakaraang anyo ng mga buhay na nilalang na pinapahalagahan ko? Siyempre hindi. Naiintindihan naman ni Winton. Gumagawa lamang ng dahilan si James para mabawasan ang sarili niyang pagkatalo. Kailangan ni James ng panahon para palakasin ang sarili bago lumaban. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay tumango si Winton. Sige, bubuo tayo ng bawat isa sa ating Taoism at lalabanan ang mga nilalang. Let's get ready. Ang nilalaman ay pag-aari ng SW siya at ang banal na Zafo ay lumipad sa isang gilid ng Exwam chessboard. Samantala, naglabas si James ng isang transparent na anino mula sa kanyang katawan na nawala ng walang tunog. James, simulan mo na. Sigaw ni Winton. Ito ang larong chess na nagpasya kay James na ipagsapalaran ang lahat. At pagkamatay ng buhay at ngunit hindi niya mapagkakatiwalaan si Winton, ang dating anyo ng Wait Ara, kaya kailangan niya ng backup na plano. Sa isang iglap, lumitaw si James sa kabilang bahagi ng Exwam chessboard, nakaupo sa tapat ni Winton. Puti muna, itim pangalawa, nakangiting sabi ni Winton. Alin ang pipiliin mo? Walang pag-aalinlangan, pinili ni James ang mga nagniningning na bituin bilang kanyang mga piraso. Nang makita ito, napangiti si Winton, na para bang kontrolado niya ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7635. Sa River of Time, sa labas ng pugad ni Winton, isang amethyst gold light ang kumislap, at lumitaw ang anonymous na pangunahing sarili ni James. Namangha si Zella na matagal nang naghihintay sa kawalan. James, hindi mo ba kasama ang kapatid ko, ang pakikitungo sa kanya? Bakit ka nandito? Huwag mo na lang pansinin yan, seryosong sabi ni James. Kailangan ko ng tulong mo. Mabilis na tumango si Zella. Hinawakan ni James ang noo ni Zella gamit ang dalawang daliri at tinurok ang pinagmumulan ng daanan. Sabay-sabay, nakatanggap ng maraming impormasyon si Zella. Paatras ng 2 hakbang, sinabi ni James, magsimula sa tamang oras. Pinakamainam kung gagamitin mo ang iyong kakayahan sa propecia. Mahalagang kumilos sa katahimikan. Pagkatapos ng lahat, ang ating kalaban ay hindi isang ordinaryong powerhouse. Tumango si Zella at pinanood si James na umalis. Napansin niyang kakaiba na ang direksyong pinupuntahan ni James ay hindi ang pugad ni Winton kundi ang ilog ng oras. Sa pagiging kalaban niya, wala akong pakialam kung kapatid kita o hindi, magiging trahedya ka. Pagkatapos sabihin iyon, kumislap si Zella at bumalik sa napakalaking lotus ng path. Ang mas ikinagulat niya ay may isa pang James na nakikipaglaban kay Winton sa paligid ng malaking Exwam chessboard sa walang laman sa sandaling iyon. Isa ba itong clone o primordial spirit? Sa kritikal na sandali na ito, kahit na ano ito, malalaman ni Winton. Maliban kung si James ay may 2 pangunahing sarili. Gayunpaman, sa Health Realm, bukod sa Wait Ara, sino pa ang maaaring magkaroon ng 2 o higit pang pangunahing mga sarili? Stop hesitating. Let's start. Biglang may narinig na boses ng babae sa isip ni Zella. Habang nakatulala si Zella, hindi siya naglakas loob na magpakita ng pagbabago sa ekspresyon. Pagkatapos, narinig ang boses ng isa pang lalaki. You don't need to be afraid. We were sent IMT by Master to assist Yaut Hanshis Hemere. Naghanda kami ng kapalit na katawan. Nang marinig iyon ni Zella ay nabigla siya. Marahil ang isang grand supernatural na tulad ni James ay maaaring maglagay ng 2 sa IT person luwang. COHE in someone's mind-bodied gun. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, dahan-daang lumipat si Zella sa hilera ng mga nakaraang anyo ng mga nabubuhay na nilalang. Stop. Just stay there, sigaw ng past form ni Truett na nangunguna. Hindi siya pinansin ni Zella at nagpatuloy sa pagsulong. Kaagad, ang mga nakaraang anyo ng mga nabubuhay na nilalang ay inihanda para sa labanan. Gayunpaman, bago pa nila muling mabigyan ng babala si Zella, biglang kumilos si Zella. Sabay-sabay, umihip ang Galit Wind at nagliyab sa suporta ni Fennec at Hemere. Kahit na kinubkob si Zella, hindi siya mababa.
Buong tapang siyang lumaban. Sa kawalan, nang makita ni Winton, na nakikipag-away kay James, ang eksenang ito, tinanong niya, James, ano ito? Nang marinig iyon, ngumiti si James na nakapulot ng nagniningning na bituin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7636. Ginagawa mo talaga ang lahat para guluhin ang isip ko, di ba? Nang marinig iyon, natigilan si Winton. Tapos, tumawa siya. Kakampi mo si Zell. Ginawa mo siyang pukawin ang mga nakaraang anyo ng mga nabubuhay na nilalang na labis mong pinapahalagahan upang mag-trigger ng digmaan. Hindi ka ba natatakot na ang magkabilang panig ay magdaranas ng pagkalugi? Hindi ba iyon ang gusto mo? Gumalaw si James ng isang piraso. Kaagad, parang isang hukbo na 1,000,000 ang umaatake. Sa loob ng piraso, lumitaw ang 1,000,000 powerhouse na nabuo mula sa Taoism ni James. Sumakay sila patungo sa mahigpit na binabantayang kampo ni Winton. Sa isang iglap, ang mga powerhouse ay sumisigaw at nagwagayway ng mga bandila. Ang hindi mabilang na mga espiritong hayop at mga banal na hayop, na ginawa ng maraming Taoism, ay sumulong upang sirain ang lahat. Nang makita ang kanyang sarili sa hindi magandang sitwasyon, dumilim ang mukha ni Winton. Napagtanto niyang may mali. Matagal nang nilalaro ng dalawa ang larong ito ng chess, ngunit si Winton ay palaging nasa opens iba habang si James ay nagtatanggol. Ngayon, si James ay naglunsad ng isang biglaang, marahas na pag-atake. Ito ay hindi inaasahan. It's your turn, paalala ni James. Nakatitig si Winton sa chessboard, nanginginig ang mukha. Ako ang umaatake ngayon. Ikaw. Hindi ka naaatake. Nakangiting sinabi ni James, lumakas ka mula sa 3 direksyon, kaliwa, gitna, at kanan. Mukha kang hindi mapigilan at agresibo, ngunit sa totoo lang, ang iyong mga galaw ay walang kahulugan. Nasa dulo ka na ng iyong digmaan. Itinuro ni James ang gilid ng chessboard ni Winton. Pagtingin kung saan ipinahiwatig ni James, nagulat si Winton. Namutla ang mukha niya. Sa chessboard, sa likod ng kampo ni Winton, may marubdob na dagandong. Ang hindi mabilang na mga powerhouse, na binuo ng Taoism ni James, ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon at naglunsad ng mga pag-atake. Samantala, ang kampo ni Winton ay nahati at napapaligiran ng hindi mabilang na mga powerhouse na nabuo ng James's Taoism dahil sa mga bulag na pag-atake nito. Sunod-sunod silang natalo. Ang hukbo ay bumagsak. Isang pagkubkob. Nagtaas ng ulo si Winton. Ang lahat ng puwersa ay napapalibutan ng mga bilog. Sa pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni James, ang mga nabubuhay na nilalang ay ayon sa mga lahi, lahi ayon sa mga espasyo ayon sa mga universo, el universe sa pamamagitan ng mga eroplano sa pamamagitan ng Tai Chi at Tai Chi ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang cycle ay nagpapatuloy ng walang katapusan. Tinitigan ni James si Winton. Sa makatuwid, ang health realm ay hindi kailanman naging pribadong pag-aari ng isang tao. Ito ay hindi pinangungunahan ng sinuman. Ito ay pag-aari ng lahat ng nabubuhay na nilalang. You won't understand this. You won't even bother to understand it. Napabuntong hininga si James. Sa iyo, hinango ka ng 49 na Taoism, at nakuha mo ang 4 na primal evolution. Pagkatapos ay nakuha nila ang greater realms. Gayunpaman, sa tingin mo ito ay ang lahat ng iyong kontribusyon at itinuturing ang buong health realm bilang iyong pribadong pag-aari. Pumatay ka kung kailan mo gusto at kunin ang anumang gusto mo. Ikaw ang magpapasya kung sino ang lilipulin ng mga kapigatian at kung sino ang makakarating sa Deshon rank. Ginagawa mo ang lahat ng iyon sa isang pag-iisip lamang. Gayunpaman, binaliwala mo ang isang batas. Hindi mahalaga kung sila ay mga tao o mga Diyos, walang sino man ang makakokontrol sa ebolusyon ng kalikasan, lalo pang pigilan ang pagbabagong anyo ng dawis ng kalikasan. Hindi ito maaaring manatiling walang pagbabago magpakailanman. Ang mga salita ni James ay nagpang-inig sa mga labi ni Winton, ngunit hindi siya mapabulaanan ni Winton. Si Winton ay isang matalino at mapagmataas na sagradong espiritu. Nagkaroon siya ng sariling versatility at complexity. Alam na alam niya na ang mga salita ni James ay bumuo ng sarili niyang Taoismo. At iba ito sa historical Taoism at Nine Taoism na kanyang nilikha.
Sa wakas ay naunawaan ni Winton kung bakit gumamit si James ng napakahirap at walang kwentang paraan upang malutas ang Lear Tribulation. Ang mga Diyos ay maaaring walang puso ngunit hindi maaaring maging malayo. Ang mga Diyos ay maaaring maging makapangyarihan sa lahat ngunit hindi maaaring hindi maabala. Ang mga Diyos ay maaaring nasa lahat ng dako ngunit hindi maaaring nasa lahat ng dako. Ito ang tunay na kahulugan, kung ang isang tao ay naniniwala sa mga Diyos, ang mga Diyos ay naruroon. Kung ang isang tao ay hindi naniniwala sa mga Diyos, ang mga Diyos ay wala sa paligid. Sa oras na ito, gumuho ang X-Wing chessboard sa pagitan nina Winton at James sa gitna ng mga tunog ng pagsabog. Pagkatapos, habang nangyayari ang mga pagsabog, isang path character ang bumangon na may sagradong ningning. Nang makita ang path character na iyon, parang nakita ni Winton ang kanyang doomsday. Sa sandaling iyon, naabot niya ang kaliwanagan. Gumamit ka ng chess para talakayin ang Taoism. Ang labanang ito ay mas mahusay kaysa sa Lear Taoism. Maya-maya, inangat ni Winton ang ulo bago dahan-daang pumikit. Natalo ako. Walang sinabi si James. Sa halip, lumingon siya at tumingin sa larangan ng digmaan sa lotus ng path. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7637. Sa sandaling ito, sa tulong nina Hemere at Fennec, natapos ang mga pagbabago. Naibsan nito ang pag-aalala ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Winton, inaamin ko ang pagkatalo. Maaari mong alisin ang mga nakaraang anyo ng mga nabubuhay na nilalang, ngunit hindi ko hahayaang lubusang masiyahan ka. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang Waltraud Power ay bumaril sa kawalan. Agad na nabuo ang isang umiikot na bilog. Sa isang malakas na dagandong, sumabog ang ilang mga nakaraang anyo ng mga buhay na nilalang na lumalaban kay Zella. Nang makita ito, namula ang mukha ni James. I'm sorry, James, sabi ni Winton. Kahit natalo ako sa laro, tinanggal ko ang ilan sa iyong mga piraso ngayon lang. Napagkasundoan namin noon pa man na ang bilang ng mga nakaraang form na pinatay ay tutugma sa bilang ng mga piraso na kinakain. Nang marinig ito, hindi sumagot si James ngunit gumaan ang pakiramdam. Mayroon siyang backup na plano, hindi lubos na nagtitiwala kay Winton. Pinalaban niya si Winton sa mga nakaraang forma at pagkatapos ay palitan ang mga ito. Kung hindi, ang sitwasyon ay maaaring nakapipinsala. Ang mga past form dito ay pawang mga confidants at kaibigan ni James. Kapag ang kanilang mga nakaraang anyo ay pinatay, sila sa dakilang lupang pangkasaysayan ay mawawalan ng silbi, mawawala ang lahat ng kanilang pundasyon. Ang presyo ay magiging masyadong matarik. Hindi ito katumbas ng halaga. Mukhang wala kang pakialam sa kanila, sabi ni Winton, na nakangiting nakatingin kay James. Sumagot si James, iniisip ko kung dapat ko bang i-flip ang mesa dahil sa iyong mga salita. I bet you won't dare, confident na sabi ni Winton. Dahil may laban pa ako sayo. Pagkatapos, sa umiikot na bilog sa kawalan, lumitaw ang 3 pamilyar na tao. Nang lumingon si James ay nagbago ang ekspresyon niya. Ito ang mga nakaraang anyo ni na Jacopo, Winnie, at malinaw na ginagamit ni Winton ang mga anak ni James bilang kanyang huling bargaining chip. Nang marinig ito ni James ay nanliit ang kanyang mga mata. Gusto mo bang gumawa ng isa pang taya? Oo, nakangiting sabi ni Winton. Ang taya ay nananatiling pareho. Kung matalo mo ako, ilalabas ko ang mga dating anyo ng iyong mga anak. Kung mabaigo ka, dapat ibigay ng iyong asawa ang tem na iyon at gamitin ang homeroom aura para tulungan ako. Diretso ang tingin ni Winton sa mga mata ni James. Wala kang matatalo sa pastahan na ito kung mananalo ka, iligtas mo ang iyong mga anak, kaibigan, at mga buhay na nilalang na pinapahalagahan mo, at makukuha mo rin ang impormasyong hinahanap mo. Kung matatalo ka partner mo ako. Sama-sama, pamamahalaan natin ang health ang buong path na ngumiti si Winton kay James. James, naniniwala ako na naging mabait ako sa iyo. Habang nasa likod ang mga kamay, tumayo si James mula sa kawalan. Kung ganoon, dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7638. Natawa si Winton at tumayo. Hindi lang ikaw ang nagmamahal at nagmamahal sa talento. Hindi rin ako tanga. Kung gayon,
Bakit ka nag-aaksaya ng iyong oras sa pakikipag-usap? Tinitigan ni James si Winton. Sige at gumawa ng isang hakbang. Natigilan si Winton pero tumawa ulit. Hindi mo ba hinihintay na ang iyong asawa at ang baboy na iyon ay magtipon ng higit pang mga nakaraang anyo ng mga buhay na nilalang sa ilog ng panahon? Hindi siya pinansin, ikanaway ni James ang kanyang kamay, iniimbak si Zella at ang mga nakaligtas na nakaraan. Sa susunod na sandali, malayo sa kalangitan, isang sinag ng amethyst gold sword light ang kumislap, na sinamahan ng mga kidlat, dumiretso sa Winton. Sa isang malakas na dagandong, nahuli ng sword light si Winton na hindi nakabantay, pinilit siyang bumalik ng 100,000 light years. Pinatatag ang sarili, tumangala si Winton at nakita ang dalawang James. Maliwanag na hindi sila mga clone o primordial spirits, pareho silang pangunahing sarili. Paano ito magiging posible? Natigilan si Winton. Napangiti si James. Bilang dating anyo ng weight ata, makokontrol mo ang nakaraan ng Greater Realms. Pero makokontrol mo ba ang nakaraan ng Zymurgy? Namula ang mukha ni Winton. Hindi lamang naabot mo ang 3 Treasures Integration, ngunit nakamit mo rin ang 5 Spirits Integration. Nagpalitan ng tingin ang dalawang James bago iwinagayway ang kanilang mga kamay para mag-set up ng 3 Treasures Formation. Kaagad, ang Gold Blossom, Jade Blossom, at Sagradong Lotus ay namukadkad, naglalabas ng walang katapusang lakas, na naging sanhi ng pagyanig ng ilog ng liwanag sa ilalim ng kanilang ningning. Ang kanilang lakas ay mapanira. Nang maramdaman ang nakakatakot na aura, nagulat si Winton. Na-extrapolated niya ang lahat at natukoy ang mga kahinaan ni James ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ni James pagkatapos pumunta sa Zymurgy. Sa kasalukuyang lakas na ipinakita ni James, kahit na wala ang Supreme Path Source ng 49 Taoisms, kaya niyang labanan si Winton. Dahil utang ko sa iyo ang isa sa buhay ko noong ikaw pa si Winton, hahayaan kitang magkaroon ng 3 galaw, umalangaw-ngaw ang boses ni James mula sa kawalan. Dito, tumawa ng baliw si Winton. James, napakayabang mo. Sa tingin mo ba matatalo mo ako pagkatapos magmana ng Supreme Path? Ibinuka niya ang kanyang mga braso, dahilan upang manginig ang buong ilog ng panahon. Ang Providence at mga nakaraang anyo ng, hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang nagbago sa hindi mabilang na mga ilaw, na kanyang hinihigop. Sa isang iglap, lumawak ang katawan ni Winton, naging isang higanteng sumikop sa espasyo ng hindi mabilang na mga universo. James, matalino ka, pero naniniwala ka bang makokontrol mo ako dahil lang sa natalo mo ako sa chess? Akala mo ba hindi ko alam na naprovoke mo si Zella at pinalitan ang mga nakaraang anyo ng mga nabubuhay na nilalang? Nakipaglaro ako sa iyo ng chess para maantala ang digmaan, binibili ang oras para dalisayan ang providence ng mga buhay na nilalang. Huwag kalimutan, ang River of Time ang path rank ko. Ang iyong mga aksyon ay nasa ilalim ng aking zen. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na Waltraud power ang naglipat ng 12 ng mga universo patungo kay James. Nang makita ito, ang dalawang James ay nagpalitan ng tingin, sabay na umupo sa Sagradong Lotus, at nag-activate ng dalawang 3 Treasures Formation. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7639. Sa gitna ng dumadagandong na pagsabog, ang dalawang 3 Treasures Formation ay mabilis na umikot, na nagwasak sa mga universo sa kanilang paligid. Ang mga aftershocks ay umalangaw-ngaw palabas. Hindi mabilang na mga universo ang muling nabuo, para lamang tuluyang masira muli. Ang isang makabuluhang bahagi ng River of Time ay gumuho sa kaguluhan. Bagamat nabasag ang 3 Treasures Formations, parehong hindi nasaktan si James. Nang makita ito, galit na galit si Winton. Iniabot niya ang kanyang kamay, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga eroplano na sumanib sa isang napakalaking pisikal na kamao, na pagkatapos ay inihagis niya sa dalawang James. Sa halip na gumanti agad, nagsanib ang dalawang James sa isa. Ang dalawang 3 Treasures Formation ay pinagsama rin, ang kanilang mga bitek ay mabilis na naaayos. Isa pang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Malakas na bumangga ang kamao ni Winton sa 3 Treasures Formation ni James, na natusok ito. Baliin mo. Galit na umungol si Winton, pinalakas ang kapangyarihan ng kanyang kamao na para bang nilayon niyang tuluyang basagin ang 3 Treasures Formation ni James. Gayunpaman,
Sa ilalim ng kontrol ni James, ang Three Treasures Formation ay kumilos tulad ng isang ganap na napalaki na bola ng goma. Kapag pinindot ito sa sukdulan, ito ay rebound. Sa isang malakas na ingay, naitaboy ang kamao ni Winton, dahilan para matisod siya at mahulog. Sabay-sabay, gumuho ang Three Treasures Formation ni James matapos magtiis ng puwersa at mag-crack ng maraming beses. Ito ay hindi isang labanan ng mga ordinaryong nilalang o kahit na mga powerhouse. Isa itong sagupaan sa pagitan ng Grand Supernaturals. Ang bawat galaw ay may kapangyarihang pawiin ang mga mundo at lipulin ang buhay. Pagkatapos ng ilang pagsabog, muling tumayo si Winton, ngiti-ngiti. James, ang Integrity Three Treasures ay hindi pa kahanga-hanga gaya ng inaakala. Hindi ka man lang makayanan ng kahit isang suntok mula sa akin. Eksklusibong nilalaman karapatang-ari ni N. V. L. Dr. Ama, Org. Si James, na nakaupo pa rin sa sagradong lotus, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. May isa ka pang pagkakataon. Pahalagahan mo. Ang yabang. Sigaw ni Winton. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ipaglaban mo ako. Gusto ko ng labanan hanggang kamatayan. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, hindi mabilang na mga eroplano ang nagsama-sama sa maraming magaan na espada, na direktang inilunsad niya kay James. Ang bawat light sword ay nagtataglay ng kapangyarihan na mas malaki kaysa sa Declan Mahayana rank, na may mga hangin na maaaring maghiwalay sa mga kaaway. Nanatiling hindi gumagalaw si James. Nang biglang nawala ang ilaw na parang kogel. Nadeeredhim, sila sa pamamagitan ng isang content mysterious suction force. Tumangala si Winton upang makita ang isang X-Wam chessboard na dahan-daang umiikot sa itaas ni James, na naglalabas ng isang sagradong ningning. Ang hindi mabilang na magaan na mga espadang pinaputok ni Winton ay inilabas lahat sa chessboard. Nanlaki ang mata niya. Ay ito ang X-Wam chessboard. Ito ay isang hindi karaniwan na kayamanan. Galit na umuungal, bumulalas siya, James, bilang kabanalan ng pintuang daan, paano mo magagawang mag-fraternize ang Northodox? Nakikita mo na, ang grupo ng mga Kailoros gods na iyon ay hindi ka hahayaang mabigla para dito. Hindi ka rin mapapatawad ni Frana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7640. Narinig ang mga sigaw ni Winton, mahinahong ngumiti si James. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang mga powerhouse mula sa mga di-orthodox na sekta ay mas mahina kaysa sa Wait-Ara na maaaring lumaban sa kanya sa hindi mabilang na mga taon, na nagdulot sa kanya ng walang katapusang pananakit ng ulo. Hindi dahil ang mga powerhouse na ito ay may kakaibang supernatural powers. Sa halip, ito ay dahil sila ay nabuo ng mga Taoism ng pinakamalakas at pangalawang pinakamalakas na Kailoros gods, Frana at Yephrins. Ang kanilang mga Taoism ay may likas na pagpigil sa Waltraud power ng Wait-Ara. Sa sandaling ito, naabsorb ng X-Wam chessboard ang sword lights na pinalabas, pinaliit, at ibinalik ni Winton kay James. It has been 3 moves. It's my turn. Habang nagsasalita siya, dahan-daang tumayo si James. Winton, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumuko ka at sabihin sa akin ang kinaroroonan ng 2 pang Soremsies. Kung hindi, hindi ko ililibre ang buhay mo. Nang marinig iyon, tumawa si Winton, ang kanyang tawa ay umalangaw-ngaw sa buong River of Time. Pag sinabi ko ba sa'yo yan, susuko ka ba? Napabuntong hininga si James. Isang nakakasilaw na amethyst gold na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, na naging isang napakalaking espada na pumutok. Ngumuso si Winton, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at bumaril ng isang banal na swordlight bilang kapalit. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, ang 2 swordlights ay nagbanggaan sa kawalan. Sa gulat ni Winton, ang kanyang swordlight ay agad na nabasag. Pinagmasdan niya habang lumilipad patungo sa kanya ang amethyst gold sword ni James nang may nakakatakot na bilis. Mabilis, itinaas niya ang hindi mabilang na energy walls. Dumiretso sa energy walls ang amethyst gold sword ni James bago nawala, na parang may nahulog na pin sa dagat. Nang makita ito, muling natawa si Winton. Ito ba ang tinatawag mong pag-atake? Akala ko mapapatay mo ako sa isang galaw. Mukhang hindi kahanga-hanga ang iyong 3 treasures integration at 5 spirits integration tulad ng inaakala ko.
Biglang lumitaw sa likuran niya ang isang espada na may sagradong ningning. Nang maramdamang may mali, tumangala si Winton para hanapin ang kakaibang espada na direktang patungo sa kanyang ulo. Napasigaw siya habang nanginginig ang matipuno niyang katawan. Ang Waltraud power at ang kapalaran ng mga nabubuhay na nilalang ay mabilis na umalis sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang hindi mabilang na energy wall na itinayo niya ay agad na bumagsak. Ang amethyst gold sword na inilabas ni James ay naging milyon-milyong sagradong mga espada na may banal na ningning. Umikot sila sa paligid ni Winton bago nilalazlaz ng sword lights ang kanyang katawan. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng mga sagradong espada, lumiit ang katawan ni Winton sa bawat suntok na tumutusok. Hindi na nagpakitang prestihiyoso si Winton. Sa halip, napuno siya ng mga sugat at dugo. Lumuhad siya sa isang tuhod sa kawalan, gulo-gulo ang buhok habang dumura siya ng dugo, tila kritikal na nasugatan samantala. Ang mga sagradong espada ay patuloy na umiikot, handang maglunsad ng bagong pag-atake anumang oras. Imposible ito, hindi makapaniwalang ungol ni Winton. Hindi mo ginamit ang 49 Taoisms. Hindi ka maaaring maging kapareha ko. Ang iyong estilo ng pakikipaglaban at ang iyong dalawahang pangunahing mga sarili ay kakaiba. Hindi sila ang supernatural powers ng Pathgate. Anong uri ng mga kasanayan ang ginamit mo? Nakipagsabuatan ka ba sa Shadowborns? Habang pinapanood ang pagsabog ni Winton, nanatiling tahimik si James, nakaupo sa sagradong lotus. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumabas sa katawan ni James. Ang dating anyo ng Wait Ares Reincarnation Sorumsia ay talagang walang kahihiyan. Nang marinig ang malambing na boses ng isang babae, nanlaki ang mga mata ni Winton.